Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Monday ng gabi mga lods. No? At syempre alam nyo, grabe yung news natin ngayon. Hindi lang hack, no, yung nangyayari. Meron din sa totoong buhay, grabe. Tinotorture ang mga merong hawak na crypto. Oh my goodness, no? Para lang ilabas ang kanilang mga asset. Oh my God. So malupit ang mga balita natin ngayon mga idol. Sana bago ang lahat i-like ang ating video. Kung gusto niyo ng ganitong content, subscribe kayo sa ating channel. Click yung notification bell. Okay? So libre lang po lahat 'yan mga idol. So start na agad tayo. Check natin ang ating chart mga idol. So nakita nyo bumaba na siya. So tinamaan na yung ating lock profit dito mga idol kanina, no? So nag-ano na nga ako, nag-take profit na ako eh. I mean naglabas na ako, no? Nag-iwan na lang ako nito ng pang-position natin, abang-abang tayo ngayon, mga idol, no? So waiting tayo ng opportunities dito, mga idol, no? Kasi pwedeng yung position niya ngayon, ayan, crucial tong position na to, mga idol. Ayan, sa tingin ko lang, no, kasi medyo tumagal tayo dito sa ano na to eh, sa range na 'yan, no? So, titignan natin kung tatalbog siya sa range na to o babasag siya pababa sa range na 'yan. Ayun yung titignan natin. Kailangan may confirmation bago tayo mag-position. Okay. So, eto muna tayo kasi ito yung isa to sa mga matitinding pwedeng makaapekto sa ating chart eh. Sabi dito ni Trump mga idol, President Trump issued several statement overnight regarding Iran and possible agreement. So 'di ba nung nakaraan sinabi niya ganito ganyan, hininto niya muna ang pag-atake dahil merong nalalapit na deal tungkol sa Strait of Hormuz at sa pagiging threat ng Iran sa nuclear, no? Pero ang mga idol, sinabi dito ni Trump na ito pala yung totoong nangyari. Ready na yung US. Kaya lang kinausap ang US ng mga allied countries tulad ng Saudi Arabia, the UAE, Qatar, and etong tatlo na to, and Iran asked me not to carry out the strikes. Mga idol, no? So, bago siya umatake, kumbaga paatake na siya, bigla siyang kinausap na wag munang ituloy. It was going to be a large-scale attack. Ayun dapat yung gagawin niya. Our allies believe there is an agreement. There is an agreement on the Strait of Hormuz and there will also be an agreement on the nuclear issue. Ayun yung sinasabi rito. We are holding talks with Iran. They begin tomorrow afternoon. This will save many lives. So, ibig sabihin mga idol, sinabi sa kanya na mag-usap muna yung Iran tsaka US, no? Reporter, sabi ng reporter, no? Does Iran have a deadline to reach an agreement? Sabi ni Trump, we'll see. I'm not looking to kill people. No? Ask about reports that US forces are being moved from Kuwait and Bahrain. Trump responded, I don't want to address that. Kasi sinabi ng reporter, no? Yung mga ni-remove sa Kuwait and Bahrain, hindi mo na siya nag-comment doon. So ayun yung sinabi dito ni Trump, no? Magkakaroon ng Monday. So ngayon 'yun, mga lods, pero baka mamaya-maya pa 'yun o mamayang madaling araw. No? At pero etong news na to is napaka-weird, mga lodi, no? Iran signals no interest in resuming negotiation with the US despite Trump's comments about possible agreement. So, alam nyo, sa tingin ko ang pinaka-problema dito is hindi alam ni Trump kung sino yung kakausapin niya, kung sino yung leader na tama niyang kausapin. Basahin natin yung comment na to mga idol. Sabi dito, by killing the supreme leader, he ultimately killed the group that was willing to negotiate. Now the remaining group has learned that negotiation are a sign of weakness since they got the leaders killed during negotiations. That's what happened when long game thinking isn't implement, no? Kumbaga parang kasi nga sabi nga sa inyo maraming leaders sa Iran eh.
no? Yung pinaka-leader na si Ali Khamenei noon, ayun yung pinaka-supreme leader, namatay while in negotiations, 'di ba? Ayaw na ng mga ibang leader na gano'n, no? Kumbaga tinuring na nila yun na weakness, hindi na tayo magne-negotiate, oh, 'di ba? So, ayun yung parang matinding nangyayari ngayon. So, hindi natin alam kung magkakaroon talaga ng agreement ngayon o magkakaroon ng usapan ngayon kasi sabi nila, we are holding talks with Iran. They begin tomorrow afternoon. This will save many lives. So, ayun yung sinabi dito ni Trump. So, pwedeng mag-usap, hintayin natin kung ano yung mangyayari o pwedeng tumanggi naman sa pag-uusap yung Iran. So, malalaman natin. Doon tayo babase kung ano yung makaka-apekto sa market. Okay? So, dito na tayo. Ito yung sinasabi ko mga idol. At talagang talamak na to daw mga idol. No? Two French crypto millionaires held hostage and tortured in a 52 hours kidnapping nightmare. Grabe. Dalawang crypto millionaire mga idol, no, ay hinostage at tinorture. Oh my goodness. The victims are allegedly beaten, burned, sunog, and forced to hand over $30,000 in crypto as captors demanded $150,000. The ordeal ended only after a high-speed police chase with 6 people convicted in connections with the attack per Daily Mail. Ayun nag-report. Cetric has recorded 50 plus range attacks targeting crypto holders in H1 2026 lang mga idol. 50 plus. 50 plus mga idol, no? Mga holders ng crypto ang naatake na doon sa France, no? With France emerging as a major hotspot for violent crypto-related kidnappings and extortion. Grabe to, mga idol, no? Kaya sabi ko sa inyo, importante yung rules natin, no? Sabi nga, rule number 1, wag mong tatanungin kung ilan ng crypto nung kausap mo o nung tao. Wag mong tatanungin yun. At ang rule number 2, wag kang sasagot kapag tinanong ka rin. Wag mong sabihin kung ilan yung crypto mo. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari sa crypto mo. Di ba, halimbawa, meron ka ngayon na 500 XRP, biglang naging $1,000 isang XRP, di paldo ka na, millionaire ka na. Nalaman mo, nung sinabi mo yun, naalala mo, sinabi mo yun dati dun sa kakilala mong Addictus Benedictus. Naalala ngayon nung kasama mo, yung sinabihan mo, ay, alam ko may 500 si ganito ganyan punta ko, kunin natin, di ba? So, huwag niyo pagsasabi akin yung mga crypto mga idol. Yan ang golden rules. Okay, imagine sa France, no, 50 plus na related crime na ang nangyayari na tina-target, no, yung mga crypto holders, mga idol. Imagine ito, beaten, burned, and forced to hand. Kumbaga, binugbog talaga, tinorture, di ba? Para lang ibigay yung kanilang asset o ipasa, di ba? Nako, mahirap yan mga idol. Lipat lipat tayo mga idol. Sabi dito ng BitGo CEO, ito medyo matapang si BitGo CEO dito mga idol kasi di ba nagkakaroon tayo ng mga hacks, di ba? Talamak ang hacker ngayon, ang scamming. Now, BitGo CEO, there's Anthropic. Nako, Anthropic pa yung kanyang hinamon mga idol, no? Alam niyo naman yung isa yun sa mga pinakamatitinding AI ngayon. BitGo CEO dares Anthropic AI to steal his 6 million Bitcoin. Si BitGo CEO Mike Belshi just posted a public wallet address holding exactly 100 Bitcoin and challenge Anthropic's cloud to take it. Grabe, di ba? Ganun katindi, mga idol. Si Mike, si paring Mike, no? This came right after Anthropic disclosed that 3 of its models escape evaluation sandboxes and access real company system during testing. No, kumbaga nagyabang yung Anthropic mga idol na, matindi to, nakapasok to sa ganito, na-access namin ng real company system building testing. Ayan, during testing pala, sorry. So, hinamon sila ngayon ng BitGo CEO, sige, ito yung address ko, i-hack nyo, no, yung aking 100 Bitcoin.
Belshi message, sabi niya, enough with the we created a hacking monster talk. Prove it or prove it for real, no? So tama na yung pananakot nyo na nakaimbento kayo ng hack ng mga something gawin nyo. Oh, 'di ba? Parang ganoon yung sinabi ni Mike, no? Matindi to si Mike, mga idol, no? May tira din. May tira din, mga idol. Oh, ito naman tayo. Nako, ito makulit talaga to si Jimmy Kramer, eh. Sabi ni Jim Cramer, mga idol, nag-announce siya live on CNBC that he is about to sell all his Bitcoin due to quantum threat. Oh, speaking ng mga nangahack. So, nawala na ng balls. Nawala na ng balls agad si Jim Cramer, mga idol, at natakot siya at ibibenta niya na lahat ng Bitcoin niya. No, hindi katulad ni Mike na hinamon niya pa na, sige, oh, i-hack mo to. Di ba? Pag nagawa mo yan, sa'yo na. Oh, pero si Jim Cramer, nawala ng balls, sabi niya, I am going to sell my Bitcoin. You should be paranoid about it in 3 years. No? So, pero alam niyo naman na ito is si Imbers Cramer, mga idol. Ito yung, kumbaga, kahit na ganito yung sinabi ni Jim Cramer, naging good news to. Alam ng mga crypto holders siya na matagal na, no? Na kapag sinabi ni Jim Cramer, yung kahit anong sabihin niya is baliktad ang nangyayari. So, ibig sabihin, kung sinabi niya na I'm going to sell, dapat you are going to buy. Okay? Ganun yung mangyayari dapat, mga idol, no? So, bullish to, kung tutuusin, mga lods, dahil naging negative si Jim Cramer. At once na naging negative siya, nagiging positive ang nangyayari sa market. O, di ba? Matindi talaga to si Kalbo. O, ito, babala to, mga idol, lalo na sa merong mga gantong hawak na coins, mga lodi, basahin nyo. Ay, ito, mga coins na to. Sabi dito, mga idol, Binance sets delisting date for 6 crypto tokens. So, meron silang i-delist na 6 na token. Ano-ano yun, mga idol, no? ACX, kung meron kayo ACX, HFT, FIBX, yung PYR at yung BANRI, and BIC spot trading pairs on August 17. So, kung meron kayo mga ganitong coins, mga idol, ilipat nyo na. At lalo na kung nasa Binance kayo, kung wala naman kayo sa Binance, di wag. The exchange said the tokens no longer meet its listing standards after a periodic review. Factor includes development activity, liquidity, community engagement, tokenomics, and regulatory requirements. So lahat to hindi na kayang maramdaman, hindi na nararamdaman ng Binance, no, na kayang gawin ng mga token na yan, itong mga to, no, yung kanilang requirements. Trading orders will be canceled automatically once trading ends. So users are advised to withdraw affected tokens before October 17. Alam nyo, once na mangyari to, mga idol, pagka ganito nadidelist, bumabagsak yung coins na yan, eh. Tingnan natin kung ano nangyari dito sa coins na to. Ayan, kita nyo, bumagsak. Ay, hindi, sorry, nakamax tayo. So, 24 hours natin. O, yan, no, bumagsak siya dito, pang sa announcement. Pero naka-recover pa rin, no? Matindi rin pala, mga idol, no? Ano pa, last na, dalawa lang. Tingnan natin yung dalawa. Itong isa pa. To, bumagsak, grabe. Oh, bumagsak siya ng ilang percent. Oh, sa 30 days, 21%. 7 days nga, 27% eh. 'Di ba? So, ganoon ang nangyayari kapag nadidelist, lalo na sa Binance. Kasi nga once na malist niya, nagbo-bullish eh. 'Di ba? Nagpa-pump token eh. Paano pa pag na-delist? Ibig sabihin kabaliktaran yung mangyayari doon. So, dito tayo. O, punta tayo sa Clarity Act natin. Oh, Bernstein, fading Clarity Act ads could speed up. Ito good news to. I mean, hindi siya good news. Kasi syempre gusto natin mapasa yung Clarity Act. Pero ang sinasabi dito, once na hindi daw basahin natin ulit. Ayun, tama. Yung speed up SEC and CFTC
crypto rules. Kasi once na hindi mapasa yung Clarity Act, mapapabilis yung paggawa ng SEC at ng CFTC ng sarili nilang crypto rules. So goods na yon mga idol. No? Bernstein analyst says declining chance of the Clarity Act passing in 2026 may push regulators to move faster on their own according to the Black. No? If the bill stalls, they expect the SEC and CFTC to advance Project Crypto with new guidance covering token classifications, DeFi, self-custody, and innovation exemption. So, kung ayaw ipasa ng mga senators o ng mga ng Congress o ng Senate, gagawa mismo ang CFTC at SEC ng sarili nilang rules para sundin mga idol. O for me napakaganda nun mga idol. So hindi tayo masisiro kumbaga kahit na hindi mapasa yung Clarity Act, which is dapat mapasa pa rin mga idol, at ayun talaga ang pinaka gusto natin mangyari, meron naman tayong kumbaga pang follow up, no? Pamatay sunog kumbaga mga idol. Ayun yung gagawing rules ng SEC at ng CFTC. So napakaganda niyan mga idol. Speaking of Clarity Act, etong sino ba to? Si Bob Diamond. Sabi niya, Clarity Act could put Circle and Hyperliquid ahead. So sinabi niya rito, once na may pasa yung Clarity Act mga idol, magpapump o magiging malupit ang epekto sa Circle USDC at sa Hyperliquid, no? Could emerge as key winners o Hyperliquid daw yung magiging key winners mga idol if the Clarity Act passes. He estimates the bill has a 50 to 75% chance of becoming law by the end of 2026. Diamond said clearer rules for stablecoins could strengthen digital asset infrastructure. Circle issues USDC, while Hyperliquid recently adopted it as its canonical stablecoin. So, sa madaling salita mga idol, si Bob Diamond, napaka-bullish niya sa Circle at sa Hyperliquid. So, tinanong natin si ito kasi yung post na yan. No, ayan. So, tinanong natin si ChatGPT, totoo ba yun? No, so, maha-hype ang Hyperliquid at Circle, mga idol, no? Kasi alam naman natin kung ano yung syempre ako ang alam ko talaga XRP ang unang-unang pinakamakikinabang, no, once na may pasa yung Clarity Act. So sabi dito ni ChatGPT, may katotohanan ng post pero may mahalagang konteksto. Ang nasa screenshot ay hindi opisyal na anunsyo ng gobyerno o ng Clarity Act. Ito ay opinion lang ni Bob Diamond. No, narito ang breakdown. Sinabi ni Bob Diamond, etc. Totoo bang may 50% tsansa maging batas ngayong taon? Estimated lamang, hindi opisyal na probability. Sa katunayan, ang iba't ibang analyst ay nagbibigay ng iba't ibang pagtataya, no? So, totoo bang gumagamit ang Hyperliquid ng USDC? So, okay na 'to. Ano ibig sabihin anong ibig sabihin nito para sa hype o sa Hyperliquid? Kung may papasa ang Clarity Act, ito yung mga totoo, no? Mas magiging malinaw ang regulasyon sa crypto sa US, mas tataas ang kumpiyansa ng mga institusyon, mas dumami ang gagamit ng USDC dahil gumagamit ang Hyperliquid ng USDC bilang pangunahing stablecoin, posibleng itong makinabang. Pero hindi ito garantiya na tataas ang presyo ng hype o ng Hyperliquid. Marami pa ring salik ng nakakaapekto sa presyo gaya ng adoption, trading volume, market sentiment at pangkalahatang kondisyon sa crypto market. Ang post ay batay sa tunay na pahayag ni Bob Diamond. So ayun yung sinasabing totoo. Pero yung sa Hyperliquid na, syempre, for me lahat naman talaga is makikinabang, no? Pero ano ba talaga yung pinaka token, no, na makikinabang? So tinanong ko yan dito, sabi ko, ano ba talaga ang crypto token na pinaka makikinabang pag naipasa ang Clarity Act? So alam niyo na yan mga idol. XRP, no? Akala ko kasi nagbago na kaya sinama ko to. Akala ko Hyperliquid na ngayon, di na XRP. So, XRP, pinakamalaking posibleng benepisyo. So, ayan. Pero nandito rin naman yung Hyperliquid, Solana, at iba pa. Sama rin yung Chainlink, HBAR, AVAX, SUI, Aptos, LTC, Doge. Marami. Sabi ko nga sa inyo mga idol, halos lahat, goods. Kumbaga lahat naman makikinabang mga idol. Pero kung tatanungin nyo kasi sila, kahit si Grok, kahit si ChatGPT, kung sino yung pinaka number 1 token na makikinabang, XRP yung lumalabas, no?
Ayan yung pinaka-sinasabi nila diyan, 'no? Kaya sinama natin yung balita na 'yan, okay? So, tas eto naman dahil nga nakita yung news na 'to, yung nagyabang si Mike Belshi na i-hack nyo kami. Eto mga idol, yung Ripple urge XRP Ledger nodes to install critical security fix. No, alam niyo naman yung XRP Ledger mga idol. Gusto niya na maging perfectong technology. Kahit na ngayon, talagang napakaganda na ng technology ng Ripple. Gusto pa rin nilang ayusin, gusto nilang ma-perfect yan. So, Ripple Director Engineering BJ Kana has urged XRP Ledger nodes operators to upgrade to version 2.2, 3.2.1. No, the release includes a hotfix that blocks the recently discovered manifest flood attack. Ripple said the issue was observed on July 31 and has now been addressed. Node operators are advised to update, verify the service, and restart their nodes. The upgrade also limits instructed manifest and prevents them from persisting after restart. So talagang ginagawa nila talagang malupit talaga yung XRP Ledger. Sabi nga dito mga idol, a decisive protocol hotfix to reinforce network resilience and protect the integrity of the ledger. Ripple Director of Engineering BJ Kana is issuing an urgent mandate for all XRP Ledger nodes operators to immediately upgrade to version 3.2.1. Marks a critical defensive milestone August 3. So, ngayon yan. By delivering a swift, targeted patch that effectively blocks the recently discovered manifest flood attack. No? Kumbaga, tablado ka na agad itong manifest flood attack na yan. Observed on July 31, this release limits untrusted data replication and prevents malicious clutter from persisting after node restart at August 3. So ngayon na pala to mga idol, no, mag-restart sila. It is a powerful reminder that proactive rapid developer execution is the ultimate shield against the infrastructure vulnerabilities. So, 'di ba? So grabe. Matindi talaga ang Ripple mga idol, no? Yung lalo yung XRP Ledger. Mga lods, sobrang tindi niyan dahil ayan nga yung inaalok nila na technology, tapos makikitaan nyo ng kahinaan. Siyempre, hindi nila kailangan diyan perfectong technology. Kaya lagi nilang inaayos yan, mga idol, no? So, ayan, punta tayo sa inyo. Basa tayo ng inyong mga comment, okay, mga idol? Titignan ko yung mga clip sa Spider-Man. No? Check natin, ha? Harapan ng PC. Okay. Si Jerry Mayas Di Gracia, shoutout sa iyo. Si Ferdinand Diser. Ayan, shoutout sa iyo. Si Pengkalag. Puso. Idol, ba't hindi mo binabalita yung anak ni Rapi Tulfo, no? Yung si, anong pangalan? Si Ralph, no? Grabe yun. Nakita ko yung picture nun. Mga idol, grabe yung picture nun, mga lods, no? Pero sa tingin ko edited yun. Hindi ba edited yun? Mga lodi. Si Ralph Tulfo. Meron kaya nun dito sa X? Ito. No, hindi ko na masyadong inanot. No, tignan niyo siya dito. Edited ba yan? O ganyan talaga yung tsura niya, mga lods? Para siyang yung kalaban sa One Piece, parang para siyang karakter sa One Piece, no, mga lods? Grabe, no? Ayan yun. Ayan yung, hindi ko na siya yung mga lods, eh. Pero mayaman kasi yan sila, mga idol. Billion pera niyan, eh. So, wala tayong magagawa, mga lods, no? Iba talaga, mga lods, pag ikaw ay bilyonaryo, no? Ano kayang vitamins nito ni Idol, no? Yaman na yan, di ba? Basta yan, mabait yan. Ayan. Si Mr. Ads, present loads, basta sa Dabish ako, loads, gusto ko lagi pataas market. Kahit magsinungaling o hindi si Daddy Trump. Lagi na lang umiyak si Camel, no? Tingnan nga natin, baka makaposition na ulit tayo. Boom! Sayang to. Ibig sabihin, nag-bounce siya. So, matibay na support tong range na to, mga lodi. Matibay na support na itong range natin na to, mga idol. Pero sa RSI natin, no, kita nyo, umabot na siya agad ng 71.
Nasa 71 siya ngayon, mga idol. Oh, 'di ba? So, pero mamaya alam nyo, hindi tayo nagmamadali diyan sa trade. Mamaya na tayo. Although may pan-trade na tayo, kaya lang kasi gabi na, matutulog na ako, hindi ko na naman mababantayan, eh. Hindi ako pagka gano'n sayang yung profit ko, eh, hindi ko na ma-maximize. Alam niyo 'yun, kasi hindi ko siya nababantayan. Pero testing pa rin natin. Tolits, Boss Jeb, iba yung setup ng RSI ko sa CP ko. Oh, iba po talaga sa cellphone. Oo, gano'n ba din halos. Pero 'pag sa cellphone makikita mo naman 'yon, idol, may nakalagay naman na ano, na kung ilan na siya, 71, makikita mo yung number niya ron sa gilid kung ilan na siya, 'no? Si Clavis, shoutout sa'yo. Kwentong barbero na lang talaga kapag si Trump yung nagsabi ng meron deal sa pagitan ng US at Iran. So, ano na gagawin ni Trump ngayon diyan, 'di ba nakahanda na yung US? Malamang hindi ko alam mga lods, pero sa tingin ko hindi niya yun susugurin kasi nakiusap yung mga allied countries, mga lods, hindi natin alam, hindi ako sure, mga lods. Hintayin na lang natin. Baka gamitin na lang ni Trump 'yan para kontrolin yung market, Si Mark Anthony Lazaro, Boss Jeb, bakit yung sa Coins PH ang laki ng fees pero walang security? Malaki talaga yung mga fees dito sa atin, mga idol. Hindi ko alam kung bakit din, mga lods. Kaya nga hindi tayo nagloloko. Pero hindi ko sinasabing wag niyong gamitin yun, mga lods. Nasa inyo naman yan, makikita niyo naman yung mga comment, may experience niyo naman. Ako na-experience ko lahat ng mga local crypto exchange dito, kaya nga nag-foreign crypto exchange ako, Pero kayo, experience niyo rin muna, kayo na humusga. Kevin Alipio, Lods, clear mo yung research. Oo nga, Hindi, wag na nga mag-explain. Hindi ako mag-explain diyan, Bahala kayo diyan. Lods, pa-shoutout po. Sana lang talaga maipasa na ang clarity at salamat po sa update. Shoutout lagi sa iyo, Phil Habis. Joseph Berdin, shoutout sa iyo. Si Joseph Bok. Correct ka dyan, idol. Mas convenient pa ang card. Pag card gamit mo or GCash. Kahit sa Shopee or Lazada, mas okay GCash or pay later. Para wala nang sisingilin si rider. Para di na nakakahiyang kunin ang sukli. Pa-shoutout, idol. Always listening sa iyo habang nagtatrabaho para aware. Ayan, shoutout sa iyo, idol Joseph, Ayan, magandang gabi sa iyo ngayong Monday, mga lods. Na maulan ba diyan? Ernesto, shoutout sa iyo. Si Aldrin Matalog, tahimik ang balita, lods, para pag sumabog, malayo mararating. Tama diyan, sana nga. Bombay na natin si Trump. Si Marvals, shoutout sa iyo. Si Sophia Claire Cortis. Lods, inaantay ko nga mapasabugan ng missile yung US para mag-short. Ulitin uli yung 9/11. Uy, grabe, wag naman mga lods kasi maraming nasawi doon, no? Pwede ba mga buildings na lang, wag na tao? Pwede ba 'yon? Boss J, wala na 'yan, lalaban din talaga kasi Iran makakatanggap pa sila ng missile sa China kaya palag-palag niyan. Pwede nga, suportado kasi sila ng mga allied, no? Ako maniniwala hindi sa bansang madaming leader na di alam kung sino sinusunod. Ikaw na mismo nagsabi, boss. Oo nga, madami nga silang leader, mga idol. Simula nung namatay yung kanilang supreme leader na si Ali Khamenei, matitrigger ngayon yung 7 leader sa buong bansa nila. Mga lods na yun. 7 leaders na yun, sila yung masusunod sa gusto nila kung anong gusto nilang gawin, mga idol, no? Kung yung tatlo gusto ng ceasefire, yung apat ayaw, wala silang magagawa dun, mga lods, no? Kaya nga mali nga na pinatay nila si Ali Khamenei, kasi ayun yung pwede nilang kausapin na sinusunod ng 7. Di ba? Kaya lang pinatay niya yung nag-iisang sinusunod, o mamumblema siya ngayon dun sa 7. Ayun yung nangyayari ngayon. Kaya minsan, sali-saliwa yung mga comment ni Trump. May nakakausap siyang payag ng ceasefire, pero yung mga hindi payag ng ceasefire, ayun yung tuloy-tuloy na bumabakbak. So nagtataka siya ngayon, akala ko ba ceasefire? Sino yung mga yun? Iba yun, Ibang leader yun, boy. Sabing ganun, Roland Lambas, shoutout sa'yo, Lambas.
Maglaro ka na lang ng Axie, last day na ng era bukas. Iwas muna tayo negative news kahit isang araw lang, sabi niya. Naglalaro pa rin ako ng Axie kaya lang hindi na ng Origin. Classic. Na-enjoy ko yung Classic eh. Best friend sushi, kapit lang sa faith kay God, mga kabayan. XRP will go up, I have no doubt. I could be wrong, but the probability that I'm right is high. Desisyonan mo, kabayan. God bless. So, desisyonan mo. Ayun nga, tama. Oh. Sa akin mga idol, mas magiging kampante ang inyong kalooban kung maganda yung pag-aaral nyo sa mga token na binili nyo, sa mga crypto na bili nyo. Kasi syempre inaral nyo yun eh. Hindi nyo naman bibili yun dahil narinig nyo lang sa katulad ko. Mali nyo naman, binubola ko lang kayo. Hindi, syempre, do your own research. Totoo yun. Kahit na paulit-ulit nyo naririnig yun, ayun ang pinakatotoo na real talk na dapat yung ginagawa. No? Sabi nga sa inyo, kayo umasahin para bumili, mag-hold, magbenta ng kahit anong coins. I'm not a financial advisor. Pinaglalaroan talaga ni Trump ang war on Iran, sabay sa market crash or pump. Baka nakataya ang insider nila. Kaya malamang paldo ang pamilyang Trump na yan. O yan. Dahil nga sa mga ganyang issue, kaya napipigilang ipasa yung Clarity Act, mga idol, dahil sa ganyan. Isipin na naman ni Senator Elizabeth Warren, yan, nakokontrol na manipulate mo yan. Tapos ngayon, magpasa-pasa ka pa ng Clarity Act, ha? Ikaw na makikinabang dyan. No? Ganun yung mangyayari. Skylab, shoutout sa'yo. Edwin Mangaba, shoutout. Arnel Sapitanan. Ako din, boss. Halos hindi na ako nagdadala ng Fiat. Puro QR payments o credit card na lang lagi. Para mas safe. Lalo na sa panahon ngayon, nagkalat ang mga kampon niya. Sinong niya? Kamponino yan, idol. No nga eh, no? Tama yun, no? Kasi pag nakuha naman sa yung card mo, hindi naman lalo yung password doon. 'Di ba? Bibigay mo yung maling password. Ano password nito? Gano'n lang. Happy birthday! Oh, yun, 'di tapos na. Hindi, number pala yun. So, bahala ka na mag-imbento, 'di ba? Books, shoutout sa'yo, King Shangsheng, Santos Jandel, at ang nag-champion sa atin si Stephen Andre. Okay? So, ayan, ayan yung ating news ngayong gabi. Overall, medyo interesting, no? Dahil hindi natin alam kung anong mangyayari kay Trump, mga idol. Ngayon tong Monday. So, bukas ng umaga, malalaman natin kung ano nangyari dito. At syempre, ito yung pinakamatindi nating news, no? Na nagkakaroon na ng malupit na kidnapan, torturan, no, para lang makuha ang ating crypto. Nako, mag-ingat kayo mga lods. At update sa ating mga crypto, Binance, okay, XRP, at dyan kay Ralph. No, so ayan, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? What's up? Subscribe to Clubs Gaming at subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's in the description. Bye bye. bye-bye.